Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala matapos abandonahin ang kanyang mga kasamahan dahil sa tinamong sugat, isang miyembro ng New People's Army o NPA ang nadakip ng militar sa isang engkwentro sa Borongan, Eastern Samar. Ayon kay 78 Infantry Battalion spokesperson First Lieutenant Sheriff Francis Saging, nangyari ang engkwentro sa Sitio Manaba, Barangay Pinang-an sa Borongan pasado alas 3:30 ng hapon nitong linggo, kung saan nasugatan ng inabandona at naarestong New People's Army na si Bienvenido Abagancia ng Barangay Layo, Pinabakdao, Western Samar. Nabatid din kay Abagancia o nabawi din kay Abagancia ang 4 na uri ng mga homemade bomb at isang kalibre 38 paltik, 16 na magazine para sa M16 rifle, isang M14 magazine na may lamang bala, 3 backpack na naglalaman ng mga subversibong dokumento at mga personal na gamit. Nanawagan naman si 78 Infantry Battalion Lieutenant Colonel Oliver Albior sa mga rebelde na sumuko na lamang dahil hindi sila titigil sa pagtugis hanggang sa tuluyang mapulbos ang mga ito, alinsunod sa utos ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gilbert Gapay. Regular na ipinauulat ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gilbert Gapay sa militar ang lahat ng mga paglabag sa karapatang pantao ng New People's Army sa mga lehitimong human rights organization para sa kaukulang dokumentasyon. Ito ay matapos ipag-utos ng general sa isang conference sa lahat ng AFP units na mahigpit at palagian ho makipag-ugnayan sa mga human rights bodies tulad doon ng Commission on Human Rights. Ayon kay General Gapay, ngayon na ang tamang oras para malaman ng publiko at ng buong mundo ang tunay na kulay ng CPP, NPA at mga front organization nito bilang numero 1 human rights violator sa bansa. Una nang isinumiti kamakailan ng Armed Forces of the Philippines Human Rights Office o itong AFP-HRO sa Commission on Human Rights at sa United Nations sa pamamagitan ng Office of the High Commissioner on Human Rights at UN Resident and Humanitarian Coordinator sa Pilipinas ang 532 mga pag-atake ng New People's Army at pagwasak panununog sa mga civilian properties na naliko mula 2010. Idagdag pa rito ang listahan ng 544 na mga menor de edad na isinumiti din ng AFP-HRO nitong nakalipas na taon sa Commission on Human Rights at sa United Nations. 3 guerrilla front ng New People's Army na kumikilo sa Southern Tagalog ang nabuwag na ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Ito ang iniulat ng 2nd Infantry Division Major General Greg Almerol. Ang commander ng naturang division kasunod ng utos ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay na buwagin na lahat ng mga front organization ng NPA habang dumadaan sa mga ito ng patuloy na paghina. Nauna nang binigyang utos ni General Gapay ang lahat ng mga commanders ng AFP Unified Command na tapusin na ng tuluyan ng 54 pang mga nangihina ng guerrilla front ng New People's Army bago matapos ang taong ito. Ang 3 guerrilla fronts ng NPA na nabuwag na ng 2nd Infantry Division ay ang Komiting Larangang Guerrilla Cesar, Platoon Silangan Sub-Regional Military Area 4C at Platoon Hapson ng Sub-Regional Military Area 4B. Ang mga ito ang responsable sa pangingikil, pagpatay sa mga opisyal ng gobyerno, sundalo at pulis, pangaras sa mga negosyante at paninira ng mga flagship projects ng gobyerno. Samantala pinanguna naman ni AFP Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Corleto Binluan Jr. ang groundbreaking ceremony ng Cotabato Airport Development Project sa Awang Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao kahapon. Ang naturang proyekto ay kapwa-inisyatiba ng Department of Transportation, Department of National Defense at ng 54th Engineer Brigade. Ayon kay Lieutenant General Binluan, makikinabang sa gagawing runway strip grade correction project ang mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o itong BARMM. Naniniwala ang opisyal na sa sandaling matapos na ang pagsasaayos ng naturang paliparan, maiiwasan na ang mga aksidente dahil sa runway overrun at landing overshoot. Magiging daan din ito sa mas mabilis na koneksyon ng mga lalawigan at syudad tungo sa paglago ng ekonomiya ng BARMM. Ang Cotabato Airport ay isa sa mga in-demand na paliparan sa bansa na nagsisilbi sa buong mamamayan ng North Cotabato, Cotabato City at Maguindanao.
Kanselado na ang 1989 University of the Philippines Department of National Defense o UP-DND Accord simula pa nitong Biyernes, January 15, 2021. Ito ang kinumpirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos niyang ipadala ang liham kay UP President Danilo Concepcion na nagpapawalang bisa sa naturang kasunduan na nabuo noong 1989. Sa ilalim ng kasunduan, pinagbabawalan ng alinmang unit ng militar at pulisya na pumasok sa mga campus ng UP sa buong bansa para magkasa ng operasyon na walang pahintulot mula sa UP Board of Regents. Ginawa ng kalimang hakbang matapos nilang matukoy na marami umano sa mga mag-aaral ng Universidad ng Pilipinas ang kasapi umano ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Gayunman nilinaw ni Secretary Lorenzana na wala silang balak na supili ng aktivismo na malayang nagagawa sa loob ng mga UP campus. Sa halip, mailigtas ang mga kabataang estudyante sa patuloy na panlilinlang at recruitment ng mga komunistang grupo. Ano kaya magiging reaction dito ng mga ng mga New People's Army and yun hong ilang mga yung mga front organization nito, tiyak mag-aalboruto itong mga to. Samantala nadakip ng pinagsanib na pwersa ng sandatang lakas at ng pambansang pulisya ang isang miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army at wanted sa kasong murder at frustrated murder sa Toboso, Negros Occidental. Kinumpirma ng 3rd Infantry Spearhead Division ang pagkakaaresto kay Alberto Berting Pandacan, 70 years old, na kasapi ng NPA Northern Negros Front Committee Region dyan sa naturang lalawigan. Ang pagdakip kay Pandacan ay naganap makaraang ang kasama nito na si Rupa Bainosa alias Ka Rainiel at Nexi, 44 years old, medical officer ng NNF Sandatang Unit Propaganda, ay naaresto sa Hacienda Ambulog sa Barangay San Fernando dyan sa Talisay City. Si Pandacan ay nadakip sa kanyang tahanan sa sitio Seraje, Barangay San Isidro sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 58 sa kalapit na San Carlos City. Si Pandacan at Bainosa ay kabilang sa grupo ng New People's Army na tumambang sa mga sibilyang sakay ng isang utility truck sa sitio Toril, Barangay Salamanca sa Toboso noong July 13, 2009 na ikinasawi ng 3 katao at ikinasugat ng 3 iba pa. Patuloy tayo sa detalye pa nating mga pangunay tampok na balita dito pa rin sa Pulso at Balita. Sumuko ang 8 miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga otoridad makarano ang localized peace talks negotiation dyan sa Nueva Ecija. Ang mga sumuko ay 5 regular na miyembro ng New People's Army at 3 miyembro ng Militiang Bayan na kumikilos sa Central at maging sa Southern Luzon. Isinuko din nila ang isang M14 rifle na may 3 magazines at 30 bala, isang M16 rifle na may magazine at 9 na bala at 3 caliber 38 pistols. Hindi muna inilabas ng Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command ang pagkakakilanlan ng 8 upang maiwasan ang posibleng pag-resback sa kanila ng kanilang mga dating kasamahan sa CPP-NPA. Ayon kay Lieutenant General Arnulfo Marcelo Burgos Jr., Commander ng AFP NOLCOM, kapuri-puri ang naging desisyon na ito na mga sumuko na mas pinili ang landas tungo sa kapayapaan sa halip na karahasan at tumugon sila sa panawagan ng pamahalaan para sa social healing at reconciliation. Matagumpay na nadakip ng Philippine National Police ang ilang matataas na communist terrorist leader sa Luzon at maging sa Visayas na wanted dahil sa patong-patong na mga kaso sa sunod-sunod na operasyon itong nagdaang weekend. Ayon kay PNP Chief Police General Debol Chinas, sa Western Visayas nadakip ng mga otoridad si Rupa Bainosa sa Hacienda Ambulong sa Barangay San Fernando, Talisay City, Negros Occidental, kung saan siya ang medical officer ng NPA unit na kumikilos sa mga bayno ng Calatrava at Toboso sa Negros Occidental at wanted sa 7 bilang ng frustrated murder. Sa Southern Luzon, nadakip naman ito si Amito Aballe alias Tom
o alias Tom Sack sa Barangay Poblacion, San Francisco, Quezon dahil sa kasong double murder at multiple attempted murder. Sa Isabela, nadakip naman si Ray Miguel Busanya sa Santiago City dahil sa kasong direct assault, murder, multiple frustrated murder, serious illegal detention, robbery at carnapping. At ngayon ay kasalukuyan na siyang nakakulong sa Bureau of Jail Management and Penology dyan sa Santiago City. Mula Enero hanggang Disyembre 2020, nakadakip na ang PNP ng kabuang 433 na mga CPP, NPA, NDF personalities habang nasa 3,155 ang mga voluntaryong sumuko.